Wala ng tiwala sa National Food Authority ang ilang senador dahil na rin sa mga isyong kinasangkutan noon ng tanggapan. Ang panukalang ang bigyan ng dagdag kapangyarihan ang NFA agad na binira ng mga senador dahil ang mandato nga umano nitong mag-buffer stock ng bigas ay hindi pa nito kayang gampanan. Si Troy Gomez sa report. Budget na ngayon sa Senado ang pagbibigay ng kahit anumang karagdagan o pagbabalik ng kapangyarihan para sa National Food Authority o NFA. Kasi wala ng tiwala ang sino man mambabatas dito sa Senado at gayon din ang mga magsasaka. Basta pinakialaman ng NFA, sad to say, may kababalaghan. Sa pagdinig ng Senate panel ng Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization sa pangunguna ni Senator Cynthia Villar araw ng Martes, ay harapan na sinabi ni Senatora Cynthia Villar at Senadora Amy Marcos kay Agriculture Secretary Francisco Laurel ang kanilang kawalan ng tiwala sa NFA. Ito ay matapos hilingin ni Laurel sa komite ni Villar na ibalik na rin sana sa NFA ang kapangyarihan na mag-register at mag-monitor ng mga bodega ng bigas. Si Villar at Marcos ay ang chairman at vice chair ng Committee on Agriculture sa Senado. Meron pa isang provision, Madam Chair, na gusto namin palagay, yung warehouse registration, na wala din yun sa power ng NFA. Which one? Registration of warehouses. Now, NFA has no power to monitor and Hindi naman kailangan na yung ilagay sa batas eh. Talaga naman trabaho nyo yun to At ang balita, sila yung inventory ng warehouses eh. At with all due respect, sila ang balitang nagkakartelize pati ng bodega. Kasunod nito ay kinestyon ni Senadora Amy Marcos kung bakit sa NFA ibigay ang kapangyarihan sa mga warehouses kung trabaho naman ito ng DA. Tanong ng Senadora, para saan ang dagdag na tiwala para sa NFA kung ang natatangi nga nitong mandato na mag-buffer stock ng bigas ay hindi pa nito kayang gampanan. Hanggang magampanan ng NFA yung tanging mandato sa kanila na mag-buffer stock hanggang sa 60-90 days, huwag na natin pag-usapan yung pagdagdag ng kapangyarihan pa sa NFA na yan. Pwede po ba? DA na lang ang sumagot niyan. Trabaho naman ninyo yan eh. Wala nang matitira sa DA. Ipinunto ni Marcos na malawak at sakop na ng kapangyarihan ng DA ang pag-monitor sa mga bodega, kaya't di na kailangan ang dagdag na kapangyarihan para sa NFA. The Department of Agriculture has very wide-ranging powers with everything and anything to do with food. So I cannot understand why there's a claim now that you have no powers. You have extensive powers with regard to agriculture and food. It's bizarre that you are now claiming that you have no powers over the warehouses. Dahil dito ay muling naungkat ang unang hiling ng DA para sa NFA na ibalik ang kapangyarihan na makapag-import at magbenta ng murang bigas. Ang mga nasabing kapangyarihan dati ng ahensya ay tinanggal dahil sa pagsasabatas ng Rice Tarification Law kung saan si Senator Cynthia Villar ang punong may akda. I just want to reiterate na nung pinagawa sa akin ng RTL, talagang binira lang talaga NFA. Galit na galit din yung administration sa NFA. Pinatatanggal nga eh. Hindi ko lang tinanggal kasi ang daming empleyado eh. Pinatatanggal na yan eh. Oo. Tapos ngayon, i-restore natin. Sa Kamara, aprobado na sa dalawang komite ang isang substitute bill na nag-aamyenda sa Republic Act 11203 o Rice Tarification Law, partikular na ang tungkulin ng NFA na panatilihing mababa ang presyo ng bigas matapos itong i-certify as urgent ng Pangulo. Kabilang sa probisyon ang pagbabalik sa kapangyarihan ng NFA na i-regulate ang supply ng bigas, ang pag-regulate sa warehouses na imbakan ng bigas, ang pagbili ng locally milled rice at ang direktang pag-import ng bigas tuwing kinakailangan. Pero para sa mga senador, ang kapangyarihan na mag-import kung may emergency ay di na rin kailangan pang ipagkatiwala sa NFA. Pwede naman daw kasi itong ipagkatiwala na lamang sa Pangulo bilang emergency power o di kaya ay sa mga kalihim ng DA at Department of Trade and Industry. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.